Hello guys! For today's video, may lulutuin tayong dish na napakasarap. Siguradong magugustuhan ninyo at uulit-ulitin ninyong lutuin. So, ako ay isang meron din akong family na mahilig talaga. Family na Bicolana. Yung aking lola ay Bicolana. So, mahilig sila sa mga gata-gata. So, ang ating dish for today is ginataang tilapia na may malunggay. So, let's cook. Umpisahan natin ang ating recipe. So, ayan. Linisin na natin ating tilapia. Actually, malinis na po yan. Pinalinis na yan sa palengke. So, finifinishing na lang po natin kasi may mga natitira pa rin mga tawag doon, kaliskis, di ba po? So, ano lang natin, siguraduhin lang natin talagang walang natira. So, kasi ang pangit kainin kapag may mga kaliskis, di ba? So, yung loob niyan, yung tiyan, may maitim dyan yung pinaka-tiyan niya parang maitim. Ewan ko kung anong dahilan bakit siya maitim. Siguro sa mga bito-bituka. So, ang gawin mo lang dyan, pwede mong lagyan ng asin para kaskasin mo yung loob para matanggal yung pagkaitim. So, magiging malinis na siya. So, yan, wala na siyang hasang. So, konting banlaw na lang. Tanggalin natin yung mga natirang bituka. Kasi minsan sa bituka yung pinakadulo may pupo dun So, tanggalin natin yon. So, ayan yung pinagbanlawan ng ating isda. So, maraming dugo yan. Pwede nyo siyang ipangdilig sa ating plants. Kung alam nyo lang, napakataas ng nitrogen yan. So, nakakaganda po yan sa ating halaman. Huwag kayong mag-alala na baka mangamoy, hindi po. Dahil i-absorb agad yan ng mga lupa ng inyong plants. So, ang tulong yan is magiging maganda ang inyong mga tanim. Okay? Ganun lang po kasimple. So, wag natin itapon yung pinaghugasan ng fish. So, ayan na. Balik tayo doon sa ating ginagawa. Pwede nating lagyan ng hiwa. Yan, para mas manuot yung lasa ng ating lulutuin. Yan, ganyan lang. Ingat lang sa kutsilyo at baka tayo ay mahiwa. At napakadulas pa naman ng ating tilapia. So, isang maling pwedeng masugatan po tayo. Kaya ingat. So, yan, kita nyo naman kung gaano ko siya hawakan dahil mahirap may sugat sa kamay. Ayan ang pinakaayaw ko sa lahat. So, yan, banlawan na natin. Isa pa pala, may isa pang hihiwaan. So, pag napakita na natin yan, magsisimula na tayong magluto. Pero bago ang lahat, tayo ay syempre pagka naglinis tayo ng mga karne-karne or isda-isda, yan. Yan ang mangyayari. Kailangan nating linisin ng ating sink para walang natitirang mga bakterya. Diba? Possible kasi yan kumalat ang bakterya, lalo kung may mga raw. So, each and every na wawash kayo ng mga raw, ganyan, mga fish, meat, kailangan mo siyang linisin right away. Para pati yung mga handle, yung mga tinalsikan ng dugo, para siguradong malinis po. Di ba po? Ganyan din po ba kayo sa inyong bahay? So, kung hindi, sana every magwawash kayo ng mga raw meat, yan, clean right away. Para iwas contamination ng mga bacteria, di ba? So, ayan na, nalinis na natin. Balik tayo sa ating isda at tayo ay magsisimula ng magkamada ng ating mga ingredients sa ating pan. So, ilalagay na natin ating pinitpit na luya. Or pwede rin naman yung luya na chinap nyo ng maninipis para mismong luya makakain nyo. So, yan, may kamatis tayo. Masarap to, maraming kamatis. Sibuyas, yan. So, yan yung pinaka-base ng ating lulutuin. So, ikakamada na natin dyan yung ating fish. Ang ating main ingredient. So, kung napapansin nyo, walang bawang yan,
May bawang ba? Oo yata. Oo, may bawang pala. So, bawang, sibuyas, luya. Yan, kamada na natin. Bawang, sibuyas, luya, kamatis. So, yan na. So, lalagyan din natin yan ng 1 cup ng tubig. Para syempre, yung mga ingredient, di ba, mag-blend-blend sila dyan. O, lagyan din natin yung katas nung kamatis. Yung kinatasang kamatis, nandun din kasi lasa ng kamatis, di ba? Sayang naman. So, ayan na. Pakukulaan po natin yan ng mga 5 minutes. Pero bago ang lahat, timplahan na natin. Lagyan natin ng asin, salt. Bahala na kayo kung paano nyo timplahan. At least may preference kayo kung ano yung pwede nyo ipang timpla. Lagyan na rin natin ng patis pala. So, nalagyan natin siya ng asin. Huwag na masyadong maraming patis, konti na lang. So, yan. Lalagyan pa natin yan ng meron akong kasing shrimp cube. Dahil fish yan, so lagyan natin ng shrimp cube. Yan kasi aking available para mas maglasa siyang seafood, di ba? So, kapag ka fish, pwede na rin yung shrimp cube. Yan ang ginagawa ko. So, durugin natin para syempre agad siya. Mix na agad siya sa ating sauce, sa ating sabaw. So yan, tignan nyo, lumabas agad yung mata ng fish, kaya ang bilis lang maluto nito. So, nakaka 5 minutes na po tayo. Ang pwede nating gawin is baliktarin natin yung ating fish para pantay yung pagkakaluto ng fish. Diba po? So, after natin mabaliktad yan, another 5 minutes. So, nakaka 10 minutes na po. Siguro, ang aabutin ito ng mga 20 to 25 minutes. In 20 to 25 minutes, meron na po kayong lunch or dinner. So, actually sa amin, lunch namin ito, dinner pa. Yun. Practically speaking, hanggat may natitira, may ulam. Diba? Siyempre, mahirap mag-isip ng lulutuin sa araw-araw, no? Kaya kailangan, hanggat meron, yun ang kainin mo. Sayang alam na may tatapon mo yan. So, pagka ganyang lutong bahay, napakasarap niyan. So, kahit paulit-ulit mo yung kainin, kahit pangat na yan, ay napakasarap pa rin. So, ayan, nalagyan natin ang ating gata. So, hindi yan yung totoong gata, yan ay Coco Mama. Kaya baka naman, Coco Mama, ha? Tapos, mas masarap yung totoong gata. Kanya lang, wala tayong available nung fresh gata. So, ayan, dyan tayo sa ating Coco Mama for today. Iba kasi yung talagang fresh gata eh. So, wala tayo noon, kaya no choice. Pero parang ganun pa rin naman ang kalalabasan in the end. Parang real gata pa rin. Yes, so ayan na. Pagkalagay natin ng gata, let's wait for another 5 minutes to 10 minutes. Pero ilalagay na rin natin dyan yung ating masustansyang gulay. Ang ating malunggay. So, yan. Ganyan lang yung magiging sabaw niya. Hindi yung super dami. Just enough lang na may sabaw. May sauce. So, ang aim natin is hindi siya dry. May konting pang sabaw. Ganyan. Huwag na may sobra-sobra. Baka maging sinigang na yan. So, ayan. Yung ating naka 5 minutes na po. Diba? Ganun lang kabilis ang ating dish. So, napakarami nating nilagay na malunggay. Kasi nga, nag-harvest tayo dun sa kapitbahay kasi naubusan na tayo dito eh. Kasi kapag ang malunggay nakadirektang tanim sa lupa, mas madami kang maha-harvest. Yung akin kasi nasa container lang, kaya nauubusan ako. So, kailangan namin manghingi sa kapitbahay. Yan na nga ang ating malunggay na hiningi sa kapitbahay. Diba? Ang kagandahan dito sa lugar namin, marami kasing nagtatanim ng ganyan direkta sa lupa. Kaya parang iniisip ko minsan magtanim na rin direkta sa lupa para hindi na ako maubusan. Hindi na ako manghingi.
So, okay lang naman kasi sobra-sobra rin naman yung mga malunggay dito sa paligid kaya okay lang namang hingi. So, ayan, nakaka 5 minutes na po. So, sabi ko nga 20 to 25 minutes, luto na yung dish. Pwede ka nang kumain. Lagyan na natin ng sili. So, konti lang ilagay nating sili kasi nga may bata tayo, baka hindi makain. At mas maganda na yung makakakain pa rin yung ating bunso. So, ayan na po, napakasarap. Itsura pa lang. At siguradong napakasarap pag kinain mo. Masustansya pa kasi nga fish na may malunggay, 'di ba? O san ka pa? Lutuin mo na 'to, sis. Mami, daddy, magluto na po tayo ng napakasarap na dish na ito, ginataang tilapia na may malunggay. Sobrang dali lang lutuin at napakasustansya pa. So, kain na po tayo. Let's plate it. Yummy, yummy. This is so yummy. Diba? Yung amoy nito, grabe. Amoy pa lang magugutom ka na. Oh, kahit ano sigurong gulay pwede. Kung ano merong available. Pero yan ang available sa amin, malunggay. Kaya yan ang aming nilagay. Available every time dito sa aming lugar yung malunggay na yan. Kasi nga province ito, so ang daming may tanim niyan, kaya hindi kami pwedeng mawala ng malunggay. So ayan na, let's eat na po. I hope you learned something. And see you on the next one. Thanks for watching. Bye! Let's eat na. This is so yummy and healthy dish. Thanks for watching. Let's eat. God bless everyone. Yummy. Bye.